Kawalang Pilipinas, magandang gabi. Welcome sa ating programang Sunday Super Chat. Parang OTN din ito, kaya lang Sunday nga lang. Ngayon ay Pebrero 24. Ako, ilang tulog na lang. February 24, araw ng linggo, ganap na alas 9 ng gabi. 2019. Siyempre, tayo ay hindi nakapag-broadcast noong Thursday, maging noong Tuesday. Kung sana may update tayo noong Tuesday, nag-broadcast sana tayo ng Tuesday. Dahil ang inyong lingkod ay nagpunta ng Maynila. Meron po tayong pinuntahang commander. Si Commander Saldi De Leon, alias Commander Bathala. Maraming salamat sa iyo, Saldi, sa pagsundo. At sa paghatid sa akin. Ayan, talaga namang hindi ako pinabayaan ni Saldi De Leon. Kasama ko natin yan sa UFO Society of the Philippines. At tumutulong din po dito sa ating gawain dito sa Wealth of the Nation. At paumanin kay kasamang Ed sa ikatlong hari. Ikatlong hari ng UFOSP dahil hindi na kami nakarating dyan dahil talagang abala ang dalawang hari, Ed. Kaso kikwento ko na lang sa iyo. Ay, nako. Oo. Maganda nga yung ganyan sari-saring tao ang ating nakakausap. At maraming salamat din pala kay maumanin din kay Renato Digamo. Hindi ako nakarating sa inyong panyaya. Dispensa na lang. Diyan din kay Mr. Tabile. Talagang kinapos na tayo ng oras, hindi na ako makakarating ng Zambales. Limitasyon, hindi lamang limitasyon yan sa pamasahe o sa pagpunta dun sa lugar o sa sasakyan. Hindi yung physical na limitasyon ng inyong lingkod. Alam niyo naman dahil sa kayuyosi inahapo. Bueno, wala naman tayo masyadong agenda ngayon. Although na meron mga importanteng announcement na may iksi lang ito. Kung kaya tayo bibitawan ko. Dahil dito nyo lang yan mapapakinggan sa unang pagkakataon. May mga pasabog. May mga inaantabayanan. Magmula ngayon, 25, 26. Kaya Ed Neri, wag ka may init. Nakita ko yung posting ni Ed Neri sa WOTN. Siya nga po pala, yung ating group page ay buhay na. Binuhay ko na uli. Siguro hudjat na yan, Siguro may pakahulugan, bago ko makalimutan, ito muna ang ating agenda. Ang programang Wealth of the Nation ay self-funded, crowd-funded. Ako po ang gumagastos sa inyong tulong. At kayo rin po ang tumutulong sa inyong lingkod para sa mga gastusin. Gaya limba, pag ako'y pupunta ng Maynila at para ko harapin ng ibang mga tao na tingin natin ay mga interesting personalities, ay atin po yung kinakaharap. Kaya kung meron po kayong mga kaloob na nais po niyo paratingin yung tulong, maaari po ninyo padala sa www.paypal.me/TonyIsrael. Ang aking pong bank account number nakatala na po sa inyong mga screen. At maaari rin po ninyong gamitin ang aking full name at ang aking cellphone number. Doon po sa mga tumatawag, paumanin po, hindi ko po kayo masagot sa ngayon dahil talagang low bat ang inyong lingkod. Low bat, bukas na po tayo magtawagan. At yan po ang gagamitin ninyo sa inyo pong pagpapadala sa Cebuana, Luilier, Western Union at MoneyGram or Palawan. Maraming salamat kay Edwin Esmilia ng Lucena, Alfredo T. ng Saudi, kay Nick K. ng New York, kay Cecil T. ng Tokyo, kay Iya C. ng Taiwan, Marlene J.S. ng Saitama, kay Marlene A. ng Santiago City, Eduardo E. ng Rizal, kay Jeline G. at kay Arlene ng Surigao, kay Saldi De Leon, siyempre, Saldi, maraming salamat, kay Naima G. ng Abu Dhabi, kay Ace P. ng Scarborough, Ontario, Canada, kay Rodilyn P. ng South Cotabato, nakasalukuyang nasa laot, nasa barko.
At si Samson T. ng Manila. Samson, hindi ko matanggap yung tawag mo. Sorry, ano. Dahil ako yung naghahanda ng aking programa kanina na ikaw dumadayal. Kay Delia A. ng Canada. Kay Ate Florentina at Mang Roger ng New York. Kay Rolando R. ng Chicago. Kay Evelina B. ng Italy. Kay Rolando S. ng Edmonton, Canada. At kay Dioscora VG. VG ng Virginia. Siyempre, hindi lamang po naman yan ang inyo pong napapabot na appreciation, inyong tulong ay hindi lamang po sa pamamagitan ng monetary terms, kundi maging ang effort o yung mga inyo pong kusang may kakayahan po kayo na sa tingin niyo makaka-improve sa ating programa, yan po ay malugod natin po yung pina-appreciate po natin yan. Gaya na lamang po ng inyo napakinggan natin pong pinapatugtog na intro na bagong lipunan, ayan po ay courtesy ni Raquel Sabiran. At siyempre, pinasasalamatan ko si Joselito Sarmiento doon po sa kanyang cover photo o kanya pong channel art na kanya pong nilikha para po sa inyong lingkod. Yung pong nakakulay blue at na merong spaceship, mamaya pakikita ko po. Siya po ay si Joselito Sarmiento or Boy Sarmiento ng Singalong, Manila. At siya po isang professional graphic artist na sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa. At pinasasalamatan ko si Maui L. Maui L, hindi po yan babae. Emmanuel ho yan, Emmanuel. Pero sexy pa rin ang kanyang pangalan. Si Maui L, si Captain Jesse Lorenzo, kay Erwin Manihero. Si Erwin Manihero, siya po isang airport police. Na nung makita ho niya ako, para ho siyang namangha at ako'y kanyang inasistihan. Maraming salamat sa iyo, Erwin. Erwin Manihero. Sige, yun pala nanonood siya sa ating programa. At appreciate ko yan, Erwin. Hanggang sa muli natin pagtatagpo dyan sa airport dito sa Iloilo. Kay Dodi Gadi. Ay, Dodi. Naglakbay pa ng galing UP Los Baños at nagkita kami sa Mandaluyong, Dodi. At si Manny Custodio, Kuya Manny. Ang galing ng Olonga po at nakipagkita rin po sa akin. Okay. Ako bumitaw yung picture ni pakikita ko sa inyo Hindi bali mamaya. Importante makita ho ninyo. Dahil mayroong bagong salapi na lalabas. May bagong currency. Yan po yung sa mga payanig Dahil sa mga payanig, ayan. Okay, mamaya natin yung address. Mantala atin mo nang batiin ng ating mga early tuners, early viewers ng programa. Okay, may hot coconut pa rito, no? Ayan, si Mark De Lima, nice seeing you again. Tony, thank you. Kay Carlito Pre, good evening Carlito. Kay Renve, maganda lang ang signal mamaya at walang interruption. Much eager to hear from you tonight. Kay Adrian Diaz, ayos din Adrian. Kay Sita Jose, manunood ako later. Good evening sa lahat ng mga Maharlikans. Controversial yung aming tinalakay ni Edner tungkol sa Maharlika. Kay Julina Cedo Purpose, dadagdagan ko pa yan. Kay Gary Asayas, good day. Sir Anton, good day. Thank you. Ebilo De La Torre, good evening. Kay Maisel Bendijo Villaruz, good day po sa inyo. Good day kay Rendon RV. Kay Adriano Gonzales Lindo, holiday bukas, pwedeng magpuyat. Miss ko na to. Oo. Iya Carvajal, magandang gabi rin sa iyo. Kay Kuya Ed at lahat ng Woten family, bukas na ang ating group page, Tuloy ang Ligaya. Kay Samson Torres, salamat po sa panunood. Sa Maharlikans, pwede din po kayo manood sa Facebook Live, DZRJ810, aking stasyon pinanggalingan. Every 6 to 7 a.m. Yan dyan si paring Raul Bertudaso. Kay Melmore Takod, magandang gabi. Kay LB, good evening LB. Kay Gudoy, Goods, pasensya na, di ko nasasagot yung tawag mo dahil ako ay on the road. Ayan, kay Roland Sinfego, ano kaya ang bagong development? Nasikaso rin ba ng gobyerno? Oo, naantayan na.
At kay Elmer, Elmer, magandang gabi sa iyo, Engineer, Architect Elmer. Kay Vidaylin Coriano Aquino, Cynthia Concepcion, kay Judeline Cariaga, Hernando Quizon, Lovely Corsiga, Tess Giango, greetings sa lahat ng member ng at sa DJ po, DJ. Good evening Sir Anton, good evening si Red sa Maharlikans. Hernando Quizon, sabi ni Jonathan Maniles, no? At niya si Hernando Quizon. Ito tayo, Hernando yan. Ayan, si RGDXZ Ibanez. Kay Vicente Jonas Zipeda, good evening Sir Anton, watching from Bicol. Good evening, kay Edwin Ismilia, maraming salamat. At kay Kaed Neri, kay Daniel Estariha, magandang balita, meron siguro. David Asuncion, yan si LB, welcome back. Jennifer Kadungog, Lovely Corsiga, magandang buhay po sa iyo at sa lahat ng mga OFW. Kay Tatalino, welcome back, Batinyan. So, sabi nga balik na raw natin yan. Sabi ni Des Romualdez Marcos, kanyang minungkahin na balik na raw. Okay, good evening Samuel Sabado. Kay Andel Gina, good evening din. Long time no hear. Glad to hear your voice. Thank you. Kay Janrico Nunez Magbanwa. Kay Yoko na, gusto ko pa. Yoko na, ayaw na talaga. Hello everyone once again. Good evening sa lahat. Lalo sa inyo, Sir Anton. Nice to hear from you again. Rolando Delica. Kay Tabeta Tolentino. Kay Alan Malebo. Ganyan talaga pag tumatanda na. Kahit gusto pa, ayaw na. May sumabat. Kay Sena Ilaw, kay Dan Dahukos. Good evening, Ka-Anton, Ka-Neri. I hope there are updates. Adriano, ayan, okay. Nabagit na si Adriano. Cynthia Concepcion. Doming Kahefe. Kay Claire Bansag Vargas from Jeddah. Good evening, welcome back. Miss the program. Delia, good evening. Salamat. Carlito Pre. Gandang gabi sa mga guests. Wala tayong guest pa ngayon, Carlito. Pero sa susunod, next week, may guest. Ano yan? Sa Webes, may guest tayo, ha? Kay Bebet Martinez, good evening. Kay Jeffrey Lagi, sa lahat ng nakikinig, good evening. Kay Willie Aragon Raelian. Kay Doc Richie Gates, hi Doc, malapit na Doc. Kay Jong Magsayo. Kay Mel Murtacod, tapos na. Kay Renve, good evening. Kay Dario Castrense. Jerry Liagas. Elma Victa Peralta, kay Dio Iniver, maraming salamat Dio, good evening sa iyo. Diyan sa Virginia, kay Tatalino, kay Gary Liagas, kay Sandel, magandang gabi sa lahat ng kay Ka-Anton at kay Ma'am Princess at sa lahat ng Picognians. Ayan, kay Marvin Lingon, good evening sa iyo Marvin. Kay Tatalino, pasabog. Wala naman pasabog. Ano nila siguro? Konting kalaman. Ayan. Ay Ka-Anton, Francis Jan. Nasa Cebu ako. Kay Maria Rosa Silang ng Italy. Good evening sa iyo. Kay Faye Faldas ng Iloilo. Ang Miss of lahat, Miss of all, Miss Princess. Kay Cheryl Malye. Good evening, Sir Tony. Kay Elmer, good evening po. Peace sa lahat. Kay Lovely Corsiga, Ka-Anton, inintay po namin ng pasabog. Wala pang pasabog, pero mukhang may bagong balita lamang, ha? Andy Melbar Ruiz, maraming salamat. Naka-live po tayo. Mabuhay. Danilo Rabara, Garcia Rabara, good evening. Alan Milebo, we have OIC in charge of the Central Bank. Name, oo nga, Almasara. Babae ba to? Almasara si Tuanyo Amador because Governor Espinilla passed away. Oo, ewan ko kung may coincidence ito dahil nga pinaka-antay bukas ang petsa hanggang sa 26, tapos yun inabot na si Governor Espinilla. Kung Almasara, siguro ay babae. Ito, ano? Tingnan may mamaya, Mamaya tingnan natin. Bigyan nyo ako ng input. Ang linaw po ngayon ng camera nyo. Thank you. Siguro sa damit. Minsan kasi pagka yung damit, nagbi-blend yung sa lighting natin. Ariel Lacaneta, good evening. Kay Maribeth Delgado, watching from Hong Kong. Ayun, si Crypto Magnet. Mabuhay mga Maharlikans.
in the land of Ophir. Pag-uusapan natin yan. Bibigyan ko kayo ng konting idea dyan. Kay Tatalino. Hindi naman sa tumututol ako. Hindi naman sa tumututol ako. Pero magmahalaga na rin para malaman natin mamaya. Malaman ninyo mamaya-maya. Kay Margie Sanavar. Good evening, Sir Anton. Kay Doroteo Benavista. Kay Jonathan Wanillas. Ano latest, sabi ni Faye. Mamaya, Sir Anton, good evening. Watching from Vancouver. Lapitin. Uy, naku, Yeli. Ganda naman ang pangalan mo. Lapitin talaga. Sa Turnino, abutin. Alas Ponce. Alas Ponce. Alas, good evening, Alas. Salamat. Good evening ka, Anton. Ano po? Ano na po? Ito ba si Marvin ba to? Ay, hindi ko maano yung yung profile name. Oo. Kay Doroteo Bonavista, I'm watching from Saudi Arabia. April Santos. Ed Nery, good day to all. Sid Tuanyo Amador as OIC. Lalaki to o babae? Pakiano nga, Ed. Kaya kumbawa from Japan, Cecil Takahashi. Hi Cecil, kumbawa. Francis John, hi ka Ed. Frederick Soliero Duran, Leo Tesoro Discover Forever, watching from Kuwait. Marlene Yurin, masarap ang kanyang pinost na Lomi from Batangas. Ang sarap-sarap. Yung picture masarap. Robinson Ramos, Ayete. Faye Faldas, Ben Alfafara, good evening sa iyo. Okay, maraming salamat sa ating early viewers na 95, 97 reactions at 103 comments. Okay, nais ko po na po ipapabot itong picture na inyo pong nakikita. Yan po yung ginawa para po kay kay Violeta Cardenas Lacudine. Good evening din. Ito ay likha ni Boy. Ni Boy Sarmiento ng Singalong Manila, Manileño. At dito nakikita, ito yung picture ko dun sa Senado. Ako yung humarap dahil dun sa ating smokers' rights advocacy. At yun ang binigay na picture sa kanya. Bakala ka ng gawan. Ito binasa-basa niya yung aking profile. Siyempre, merong hindi mawawala yung UFO dyan. At siyempre yung quotation na the wealth of the nations will come to you according sa New American Bible, in ASB, New American Standard Bible. Ayun. So maraming salamat sa iyo. Maraming salamat kay Boy Sarmiento. Okay, ayan. Mamaya yung mga dinner na yan na mga yan yung mga ilan sa mga samples ng Zimbabwe. Ayan yung mga nire-redeem. I-redeem ho yan pagkatapos ng pagkatapos ng revaluation ng mga currency. Ganyan mga itsura niyan. Malaki yung halaga yan. Nasa $1 billion ho yan. No? Ayan ang mga ganyang itsura. Ayan yung pinagkaabalahan ho tinulungan ho ako ni Engineer Saldi De Leon na mangalap ng mga kakilala dahil marami pong tumatawag sa akin. Ay, teka, meron na raw sila niyan. Gusto na nilang ibaba. Ay, ito yun naman yung tinatawag na Golden Bible. Meron palang Golden Bible. Ang indicative price ho niyan, yung ganyan lamang, nasa $1 trillion. Minibiro nyo po. Pero siyempre, iwas lang tayo. Wag tayo masyado padadala sa mga get rich quick scheme, no? So kung meron mga holders, mga talagang napakalaking value ho niyan, minsan baka maging mitsa pa sa buhay. Pero yan isa sa mga i-redeem sa hinaharap in the very near future. Yan tinatawag na Golden Bible. Akala ko nga talagang Bible pero parang mga certificate daw yan, no? Yan ang itsura niyan. Hindi natin masabi kung saan yun. Tapos ito naman yung comparative picture ng dalawang uri ng currency. Ito yung sa Zimbabwe. Yung isa itong may palatandaan kung ano ang fake at kung ano ang real. Yan. Ilan lamang po yan sa mga sinishare ko sa inyo. Ang mga pinadadala ko sa akin. Kaya naging abala pong inyong lingkod.
Yan, ano. At minsan kapag punta kayo dito at meron ako niyan. Meron nga kaming nakausap. Kami ni Saldi, pinuntahan namin doon sa may Antipolo. Ang bunker ko, sabi niya, ang bunker ko, hindi ganun kaliit. Sabi niya, ang bunker na alam ko ay malaki. Gano'n kalaki. Commander ito siya. Ang entrada pa lang ay 1 kilometro. At ang lalim o yung lawak ay 100 kilometro. Yan ang bunker na hawak ko. Nakapatay. Yari na. Sige po. Nagpaalam na ako. Nagpaalam na kami ni Saldi. Ayan, mga gano'n, no? So, nakakalula. Binibiro mo, entrada pa lang, hindi daw yung bunker na mga sinasabi ng iba na mga ganito kaliliit o ganyan no? Hindi, yung kanya yung bunker talaga, kilometro ang bibilangin. 1 kilometro ang entrada pa lang at 100 kilometro naman ang layo. Ayun. Pero, salamat na rin at kayo ay nakilala ko kayo. At nakilala namin kayo ni Zaldi. Okay. So, itong ating bagong OIC ay babae. Parang nabanggit yata natin dito sa programa yan na babae ang papalit. Oo. Yun. Pero hindi ko lang maalala kung tugma yung apelido o hindi. Pero ang tip na ating natanggap ay babae nga. Ayun. Ha? Okay. May papakita ako. Ito katatanggap ko lang nito no? Isang picture ho. Nandito sa akin yung ito hindi naman ito pasabog pero ngayon lang siguro ngayon lang itong kasi mainit na balita. Pasensya na ako, naninigarilyo ako, no? May karampatang ritual yan. May ritual yan. Okay, sige. Yan ang bagong currency na lalabas. Ayan, ha? Yan babasahin ko lamang yung mensahe na kasabay niyan. May mensaheng kasabay yan. Hindi yan, ha? Yan General, ito Talibas yata yan, ha? Form niya. Ayan, nakalagay rito, Standard Chartered Bank, 1,000. Tapos may Red Dragon, 1,000. Bagong-bago. Ayan. So, merong coin. Itong yan, Chinese, lumang coin ng China nung araw yan. May mga kaklase ako noon, nagdadala pa niya, ginagawa pa nilang kwintas yan Yung mga kaklase ko nung araw, no? Kasi ako nag-aral sa Chinese school, although na hindi ko na natutunan yung magsalita ng inchik. Wala akong practice sa bahay. Kasama namin sa bahay mga taga-Bohol, kaya marunong akong mag-Cebuano kaysa sa mag-inchik. Ayan, no? So, 1,000 Hong Kong Limited. Okay, Standard Chartered Bank, Hong Kong. Mapapansin natin dito na parang wala na yata, hindi ako familiar sa pera ng Hong Kong, pero ang mga pera ba ng Hong Kong ay nakalagay doon in-issue ng Central Bank o ng Federal, something like Federal Reserve. Pero ito nag-issue dito Standard Chartered Bank. So, hindi ko alam ang mga patakaran sa monetary, kung ano monetary policy ng Hong Kong, kung anong structure ng pera nila. Siguro yung mga taga Hong Kong makapagsasabi niyan. Yan nakalagay dito sa ating natanggap na report. Ito wag ko na sasabihin na galing sa kanya. Okay, hindi ko sasabihin. Yan ang papalit. Yan ang papalit sa dollar. Yan daw papalit sa dollar. Nasa central bank na nakasalansan. Hong Kong dollar ata yan. Official money ng China yan. Ang Chinese yuan. Ang tawag yan ay RMB, renminbi. Renminbi. Apirmado na ng United Nations. Kahit ng US na yan ang papalit sa dollar. Okay. Yun. Yan daw ang Ayon dito sa impormasyon.
At sample lang ho yan. Unang batch na makakakuha, may release na bukas simula Martes hanggang Friday ay baka yan na ang lumabas. Ang palitan niyan ay isang yuan or RMB ay 7.76 pesos. Parang ganun din naman sa Hong Kong, 7 pesos plus ang palitan. Paglabas yan, mag-issue na ng Central Bank ng memo sa mga money changer para dun sa official rate. Ayun. Kaya yan ay isa sa mga exclusive news na maaari natin i-share sa inyo. Yung paglabas ng bagong currency na yan, kung ano man ang taglay niyan, siguro yan may backing na ng gold. So, yan naman po ang inaasahan. Kaya po nagkaroon ng pananahimik noong nakaraang linggo. Wala pong ibinigay ang ating contact dito sa HQ ng Redeemer na anumang balita kasi ayaw nila ma-preempt ang pagkilos dahil baka mag-retaliate pa, baka huling bumuga pa ang mga kabal. No? Kaya tahimik muna at taimtim, nilang sinusubaybayan ang mga pagkilos at nang sa ganun ay hindi ma-preempt. Pero tila ay may magaganap bukas. At yan din rin yung mga nagsisirculate dun sa rumor mills dito sa internet na February 25 or February 26, bukas na daw ang gripo o bubuksan na ang gripo. Ano ibig sabihin nun? May aapaw ng salapi. Yan. Yan ang tabayanan natin. May aapaw ng pera. Kung anong purpose nun, hindi pa ho natin alam. Kung saan gagamitin yung pera na yan. Inantabayanan dahil dyan. Kaya si Ed Neri sabi niya, matatapos ng February, Canton. Bakit wala pa? Hantay tayo, Ka-Ed. Dahil maging si Presidente Trump, yan ang inaantay. Maging si Xi Jinping, tama ba? Yan din ang inaantay. Maging si Presidente Rodrigo Duterte, yan din ang inaantay. Mga presidente niya walang magawa, kundi mag-antay. Kasi hindi nila tangan ang takbo, sila ay bahagi lamang ng makinarya ng sistema at kung saan ay meron man silang partisipasyon, ang huling mag-execute ay nandyan lang. Kaya hindi po yan may sasakatuparan hanggat hindi naging opisyal, no? So, antay lang tayo. Baka bukas, ready na. Sa makalawa, baka ready na. Okay? Wala naman binigay sa akin detalye dahil hindi pa ho pwedeng mabigyan tayo ng mga mabibigat na detalye tungkol dyan. Bagamat ito ay galing po ito sa ibang source. Ano po itong ating pinakitang currency? Nakaabang na daw ho yan, nakaabang na. Pero good news na ho yan dahil yan po ay nagko-coincide o nagko-corroborate doon sa mga inaantabayan nating magandang pangyayari bukas at sa makalawa. Pero kung ano ang impact ho niyan, ay hindi po natin ma-anticipate. Gayon, yan din naman ay nagko-coincide na sa malungkot na balita na pumanaw na ang Central Bank Governor at bukas ay may mag-a-assume na babae na tumugma dun sa hula ng ating nakausap na babae ang papalit. Yan. Pero ang apelido, hindi ko nakuha yung apelido. Iba yung apelidong nag-register sa isip ko kaysa dun sa apelidong lumabas ngayon. Pero yan na kinonfirm ni kasamang Ed Neri na babae itong si Amador, hindi si Pinky. Okay, so malinaw na kaya lahat ng aking paliwanag tungkol dyan. Bukas, ang makalawa, kung ano man, ang magiging development nawa ay pagkatiwala ng mga nakakaalam sa inyong lingkod ang impormasyon at ang sa ganun ay ma-relay ko rin po sa inyo. Ito naman hindi nangangahulugan na mayaman na tayo. Hindi po ganun ang naunawaan ko na ngayong unti-unti. Kundi ito ay magdudulot ng kasaganaan, somehow stability
at ilalayo na ho tayo dun sa kultura ng pagiging alipin. Unti-unti na po, may infuse na po yung amin pong mga, itong WOTN, ito po accumulated information, accumulated form of knowledge, accumulated form of previous works namin dito sa UFO Society of the Philippines. Kasama dyan si Edwin Ismilla, of course, si Ed Neri, no? Kasi nababanggit ko si Edwin Ismilla dahil si Edwin kasama po natin ngayon. In fact, sabi pa si Edwin nga nagsabi sa akin, pagpatuloy mo lang yan. Tony, brother Anton. At may mangyayaring maganda. So, nandiyan mga holdovers, tinatawag nating holdovers, kung sino yung mga kasama ko dun sa UFO Society of the Philippines, ay sila rin yung ngayon nandito sa WOTN. Nandiyan si Ed, si Saldi, si Edwin Ismilla. Meaning, ito pong aming grupo noon na nakafocus kami doon sa tinatawag na proseso ng awakening, spiritual awakening. Yung bang unti-unti namin nakikita na tayo pala ay nadadaya o dinadaya, tayo ay pagsasamantalahan, no, ng sistema nating kung anong sistema tayo nasa ilalim. Na tayo pala ay nasa ilalim ng isang sistema na tayo ay nababalot ng pandaraya, na binalot tayo sa pandaraya. Hindi ho na lahat na itinuro sa atin na yun ng katotohanan. At nandiyan siyempre yung kultura na kung saan ay tayo ay enslaved ng system. Of course, ng banking system. Of course, nandiyan din yung kabal. Of course, nandiyan din yung aspeto na tinuruan tayo na para pinag-aral tayo, pumasok tayo sinaklaw tayo dun sa isang uri ng institution, educational institution para ma-brainwash tayo at kapag nagka-graduate, mag-aanap ng trabaho, hindi natin alam na tayo rin pala ay mga maituturing na walang none other than but slaves. Ayun. So itong awakening process ay napakahalagang ingredient para maunawaan natin ang susunod na takbo ng direksyon na ating panibagong simulain. Hindi lamang po itong tinatawag na cleansing o spiritual cleansing o magdadasal ka, praise the Lord o amen o babasahin mo yung Biblia, hindi po sa ganun. Hindi po sa ganung punto, kundi doon po sa panibagong realisasyon. Marirealize natin ang cosmic law, yung universal law, yung universal love. At pinakamahalaga sa lahat yan, yung tinatawag na service to others. Yung paglilingkod natin sa ating kapwa at sa ganun ay tayo rin naman ay suklian ng paglilingkod galing sa ating mga kapwa. Meron nga pong nag-contact sa akin, may kumontak sa akin. Ako habang nasa kali ako, habang nasa road ako. At ang pangalan niya ay kalimutan ko Pero siya pala ay isang manunulat at hindi na siya nakakalakad. Ang sabi niya, Ka-Anton, paano po bang sumali yan sa WOTN? Ang sabi ko, hindi ho kami nangangalap ng miyembro. Sabi niya, hindi sa ganun ang ibig kong sabihin. Paano ako makapag-contribute dyan sa WOTN dahil ako ay isang manunulat at ang aking mga sinusulat ay patungkol sa pagiging makabayan o patriotismo. Sabi ko, welcome na welcome ho yan. Kaya makaka-participate ka kapag ito'y ating pag-uusapan habang tayo nasa programa, makapag-participate ka kung iyong mailalahad sa publiko ang nilalaman ng iyong mga thoughts, nilalaman ng iyong isip at kung paano tayo makakatulong sa iba na mabuksan din ang kanilang kamalayan at kaisipan. So, yan ay isa sa mga elemento na kailangan po nating dakuan. At ang pagiging pagsubaybay ninyo sa programang ito ay ako'y nananalig na yan na po ay isang simbolo o isang significance o senyales na kayo po ay lahat po tayo dito ay nasa awakening stages na. Nagigising na po tayo. At medyo potent ho yan. No?
kapag yung mga nakakaunawa ay sasabihin nila, very strong, napakalakas nitong ating ginagawa at makapangyayari itong ating ginagawa dahil ang koleksyon ng collective thoughts na ating nililikom dito ay positive energy at yung positive energy na yan ay mako-convert natin into something positive, into something good na napapakinabangan ng mas nakararami. Okay? So, ito namang tungkol dito sa Maharlika, no, na nagkaroon kasi ng exegesis, tinatawag na pagbalangkas, itong grupo na God's culture. No? Yung nagsasalitang narrator ho niyan, slang. I mean, hindi ko alam kung Pilipino or Amerikano o Pilipino na tumubong Amerikano at kanya pong pinipilit na yung Maharlika daw po ay salitang Hebreo. At dun sa kanyang papaliwanag ng God's culture, Timothy yata yung in charge dyan, ini-exclude niya ang mga Muslim. Nasabi niya, hindi maaaring maging Muslim ito. Mga ganon. No? At kundi ito ay Hebreo. Ganon. Pinipilit niya talaga. At napapansin namin na medyo seclusive. No? Siniseclude niya o ini-exclude niya yung mga non-Christian o yung non-Hebrew o hindi mga Hudyo, something like that. No? Particular dyan, siyempre, yung mga Muslims at yung mga Jesuits. So doon sa kanyang pagbalangkas, nakikita na natin yung element ng hate. No? Imbes na pagkaisahin tayong mga Pilipino, ginagamit pa niya yung salitang Maharlika upang tayo ay paghiwa-hiwalayin. Doon naman ang aking tinututulan doon. So, nag-research ako kung ano itong movement nila. Itong movement po nila, tinatawag nilang Havila Movement. Okay? Havila Movement. So, tayong mga Pilipino, malaki ang paghanga natin sa kanilang isinagawang research. Particular kapag sinabi ang Pilipinas pala ay lugar ni Solomon. Gunto ni Solomon nasa Pilipinas. Tuwan-tuwa naman tayo. Maski ako, namangha. Maski ako ay napahanga ng mga exegesis nila. No? Nako, si Queen Sheba pala ay taga Cebu. Nako, proud ako. Proud. Tuwan-tuwa naman ako. Bumiyahe ng Cebu, pumunta sa Middle East. Tingnan nyo naman yun. Di tuwan-tuwa naman ako. May legacy ako. Napukaw ang aking isipin, napukaw ang aking damdamin dahil dyan sa culture na yan. Na ang Queen Sheba ay taga Cebu. At si Solomon ay, ginto ni Solomon, napunta rito sa Pilipinas. Tayo naman paniwalang-paniwala. Akala natin sa Pilipinas lang talaga. Ang hindi nila alam, ang hindi natin alam, ngayon ko lang nalaman, yung theory nila yan, yung theory na yan, na ginagamit ng Havila Movement na yan, ay repurpose. Ang sakit. Ano ibig sabihin ng repurpose? Ito ay academic work ko ito. Ibig sabihin ng repurpose, ginamit na ho nila yan sa Africa. Doon sa Africa, yun daw ang land of Ophir. At itong si Queen of Sheba ay taga Zimbabwe. Queen of Zimbabwe. Tapos ngayon sasabihin nila, taga Cebu. Patunayan mo, kung walang tumulig sa iyo sa loob ng 2 taon, ito tunay sinasabi mo. Ito paano itong gawa nito, ito ay akda ni Mame, ano ko sa inyo yung cover nito. Dito, sinasabi itong personalidad na nakalagay dito, isang pong religious leader. Ang pangalan niya ay Maok. Ito ay isang Aprikano. Miyembro o tagapinuno ng tinatawag na Havila Movement sa Africa. At sinasabi na it can be taken as a fact that the wood which we obtain is in fact cedar wood. Hindi raw maaaring manggaling sa it cannot come from anywhere else but from the Lebanon. So dito, kanyang kinakapit
dun sa kanyang obserbasyon na bumisita ang Queen of Sheba and considering Zimbabwe or Zimbabwe, considering Zimbabwe or Zimbabwe written in Arabic, when one gets as a result that the great woman who built the rondo could have been none other than the Queen of Sheba. So magaling ho silang maging ganito. Meron daw po palang baterya o meron tong mga scholars, mga academician na ang trabaho ay ang expertise ay yung tinatawag na etymological analysis. Yung mga pangalan, hinahanapan ho nila ng corresponding sa Biblia at partly dun sa history. Kaya, sinasabi daw dito, with no scrap of evidence, kahit walang ebidensya, itong si Maok declared with deepest conviction that the ruins had been erected by the Queen of Sheba and were in fact a copy of Solomon's temple and palace in Jerusalem, and that this entire area was the Ophir of the Bible, Solomon's gold lands. In addition, the Queen of Sheba was in fact the Queen of Zimbabwe. Oh, alin ba talaga? Sabi niyo Cebu. Oh, akala ko dito sa Pilipinas yung Ophir. Eh bakit nauna dun sa in-apply ninyo dun sa Zimbabwe? In-apply ninyo dun sa Africa? Ibig sabihin, ni-repurpose ninyo to. Anong purpose ninyo? Ngayon lumilitaw na ang Zimbabwe ay isa sa mga mayayamang bansa. Isa sa mga bansa na tinitingala ngayon na maraming resources tulad ng diamonds, uranium, gold, at kung ano-ano pa. At yan, nandiyan na sinasabi na ang Ophir pala ay nandun sa Zimbabwe. Siguro nung naiinip sila, wala silang magawa, nirepurpose nila yung istorya, dinala ng Manila dito sa Pilipinas dahil nakatunog sila na maraming ginto sa Pilipinas. Ano po ang napupuna kong pattern diyan? Ay yung sinasabi nilang ang Maharlika daw po ay Bride of the Messiah. Yun. Unang-una, yung salitang yan ay makakapag-create na po ng division sa atin sa mga tribo. Particular kung ang tribo ay hindi Kristiyano, hindi Muslim, hindi Kristiyano, hindi Hebreo, hindi Israelita, hindi Hudyo. Paano na lang yun? Pangalawa, kapag sinabing Bride of the Messiah, sino yung Messiah na ipakikilala nila later on? Hindi magiging si Jesus dahil ang messianic concept is that a new Messiah will emerge, magpapakilala na siya mismo ang sinugo ng Diyos. Ang masakit nito, baka sabihin, ang Messiah yan, isang itim, isang galing sa Africa. At mag-uuwi, pupunta ng Pilipinas, ikiklaim niya yung Pilipinas dahil kanya ito. Hindi na po malayo sa isipan natin na mga ganitong sitwasyon ay maaaring mangyari dahil sa Davao pa lang. Ultimo yung March, inangkin na eh. Buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas ang inangkin na ni Kibuloy. Maging ang buong mundo dahil siya raw ay anak ng Diyos. So itong pagre-repurpose na to, nagsimula po ito sa Africa. Naland of Ophir nga raw yung Africa. Tapos the same movement, dinala dito sa Pilipinas, itong Habila Movement Philippines, dito naman din daw yung Ophir. So ano ba talaga? Kaya mag-ingat po tayo rito dahil ito ay parang nakikitaan ko ng motibo na ang intensyon nila ay angkinin yung ginto. Pero hindi ko maipaliwanag ito ng ma-elucidate ito sa inyo ng ganito ng medyo maganda-ganda dahil kulang pa ang aking pagbabasa hinggil dito sa material na aking ipinakita. But somehow may mga gusto mag-request ng PDF ay maaari po ninyong sa akin. Ito, The Jews of Ethiopia, The Birth of an Elite. Ayun. So, ang ini-introduce nitong Habila movement ay sort of an elitism, a form of elitism. Ibig sabihin kayo, kami-kami. Kami ang pinili ng Diyos.
Kami ang people, chosen people of God. Dahil nandito ang land of Ophir, nandito sa Pilipinas, pero previously, ginamit na nila yung the same theology, the same theory doon sa Africa. Tanong niyo po yan doon kay Timothy. Itong work ni Tudor Parfit, yan po ang extensive researcher tungkol dyan sa mga kulto dyan sa Africa. No? At sinasabi nga nito ni Tudor Parfit, itong mga leader daw na Jews, nagjujujuhan, naguhudjuhujuhan, may pagkabayolente raw at masyadong zealous sa kanilang tinitindigan. Delikado ho yan kasi kung ang mga Hudyo na naninirahan ngayon dyan sa Palestina na itinayo lamang noong 1948, bigla na lang ho yung umusbong daw. Bigla na lang ho yung nagpakita at bigla na lang nagsidatingan dyan. Na sinabi nila kami ay mga Hudyo, kami ang chosen people of God, etc. etc. Ngayon, ginagamit naman ng mga itim dyan sa Africa para makapag-kamkam ng lupa at doon sila mananahan. Kaya kung ito ay ating pahihintulutan, na kondisyon na yung ating isipan, na dikrinahan na ho kayo ng God's culture, pag may pumisan ho sa ating mga taga-ibang bayan, ipapahintulutan na lang natin kasi sasabihin nila, kami ito, amin to. Kami ang mga pinili ng Diyos, etc. 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 Kasi ang aming pinuntahan ay ang land of Ophir. Wala na tayo, dali na. Okay? So yan lamang po. Kung nais makipagdebate nitong Timothy, sige, didebatehin natin. Ito ang aking titindigan. Kung siya ay nakatimitindig dun sa libro ni arroganting Mandy Mijares. Dito tayo. Ito ang aking titindigan. Tudor Parfit. Yan sa God's culture na yan. Huwag nyo kaming gamitan ng recycled o repurposed na theology. Kaya bantay-bantay ho tayo dahil may motibo ho yan. Okay, sige, basahin natin ito bago tayo Okay, lumilinaw na ang lahat ng voice, video at higit sa lahat yung inaantay natin. Ano kaya yun? Gandang gabi, nice to be everyone. Good afternoon from Israel, kay Yat Kunanan. Ayan, ito yung Maria Almasara C. Tuanyo Amador. Babae. Baka may lahi kang alien, Sir Anton, meron nga siguro. Tsaka ang angle ho ng alien pala, dito sa ating Wealth of the Nation ay hindi po maaring i-discount ang partisipasyon, ang papel ng mga engkanto, hindi rin po pwedeng i-discount dahil alam po pala ito ng mga CIA. Kaya namumundok ang mga CIA. Gusto nila malaman kung sino yung pinuno, sino yung old man. Kaya pag tinanong mo si Supremo, sino old man? Yung old man. Kikilalanin natin si old man. Kikilalanin. Dadating po tayo dyan. Dahil ito pinag-uusapan natin, ito pala yung side, kung ang barya ay two sides of a coin. A coin has two sides. Yung unang side pa lamang, ito sa material world. Ito yung ating inaabangan bukas, inaabangan sa 26. Ito yung may kinalaman dito sa Central Bank Governor na OIC at doon sa pinakita nating currency, yan po. Pero doon sa susunod, sa kabilang side, yung tinatawag na alien at mga engkanto, partisipasyon na engkanto, parating pa lamang ho yan. Kikilalanin po natin yan. Ferdinand Videlas, kay Marinsano. Program Mabuhay Mga Maharlikas from the Land of Ophir. Hindi na natin gagamitin muna yan, Marlene, kasi itong Land of Ophir ng pagpakilala sa atin ng God culture, repurpose pala. Ginamit na yan nila sa Africa. Ngayon din nadala rito sa Pilipinas, di dalawang Ophir na pala. Okay, ano nga mga yan ka, Anton?
Good evening, Ma'am Princess and Supremo. Nalate ako. Anong connection ng Zimbabwe dollar sa Pilipinas? May mga Zimbabwe dollars dito sa Pilipinas na tutubusin yacht, no? At ang manunubos ay nandito sa Pilipinas para bayaran ang mga Zimbabwe dollars na nakalagay o na itinago ng mga keepers natin. Ayan, dami ng mga ka-alien. Baka si Maria Makiling si Ranton, ngayon iba na ang pangalan ginagamit. They live among us. Good evening po at sa ating mga lahat Philippines, Operians, Maharlikans, mabuhay po tayo. Good evening. Emilio Enos. Good evening ka Anton, Lano Pupir, people Maharlikan. Maharlikan na lang, napakialaman ng ibang bansa. Huwag na muna natin pakialaman ng mga dayuhan. Huwag muna tayong pakialaman ng mga movement. Guguluhin lang yung ating pagkakaisa, ha? 40 countries have already joined China using renminbi backup as physical assets such as gold metal. Yes. Bubuksan na ang gripo. Makakaigib na rin tayo. Magandang gabi po, Sir Anton and Neri. Marlene, good evening. Anton, baka kapag ganyan yung nangyari, monarchy na tayo, wala nang eleksyon sa Mayo. Sana nga. At nang sa ganun yung mga politikong abusado, ipagbayaran nila yung kanilang mga kasalanan. Yung mga crime against humanity, yung mga pagsisinungaling nila sa atin, pang-uuto. Magaling lang kayong magsasasayaw, magsasalita, nagpapakita sa entablado, umaakit sa entablado kapag eleksyon. Pag wala na, nyabang na. Bibigyan mo pa kami ng train. Sasagasaan mo pa kami ng train mo, kaya kami naghihirap lalo. Di ba ang gara? Gara mo talaga. Brother, ihanda na natin ang basket para masalo natin ang unang buga. Good evening. Mabuhay tayo. Glad to see you. Glad to see you too. Good evening. This is a divine intervention. Humanity must pray. U.S. Secretary of State Mike Pompeo will visit President Duterte this coming month. Good news yan, Alan, ha? Inaantay na nga raw nila itong pagbubukas ng gripo, itong tatlong bansa. China, US, at syempre, si Presidente Duterte. A full nation. Okay, good evening, good evening. Sa revelation ng Red Dragon, ang tinutukoy pero sa bandang huli malalaman ang tunay na intensyon. Tama yan. Tama yan. Pag-anuhan nyo, para sa karagdagang kaalaman, nasubukan, kailan ko lang sinimulan yung panunood sa YouTube ng ambassador ng Red Dragon Society, Red Dragon Family. Nandun po bibigyan po tayo ng karagdagang kaalaman, particular sa awakening stages, no? Yung process ng awakening. So it's not much about spiritual cleansing, kundi awakening pala. Pagbubukas ng ating kamalayan na matagal na pala tayong dinaya, parang sa Matrix, na lahat pala nito ay ilusyon. So yan ang ating familiar na kami dito sa UFO Society tungkol dyan, pero pagdating sa pagtalakayan mas magaling si Ed Neri pagdating dyan. Hindi ako yun. Hindi aking departamento yun. Okay, napatay na kaya ang The Creature from the Jekyll Island after GCR? Sino kaya yun? Crypto? Good evening, Hazel Tayamura Barceta. Tatalino. Kapag nagpapasalamat ako, napunta ako dito sa Rote. Ito lang programa naglabas ng tunay na karunungan. Hindi naman tatat. Pinipilit lang natin. Salamat to just the same, ha? Good evening, Sir Anton. It's pleasure maka-join ng live sa usapan ninyong gabi. Likewise, Ilagan, Abel Ilagan. Good evening sa inyong tanan. Mali-mali din ang impormasyon sa God's culture, nanguhula lang sila. Gusto lang nila magpasikat. Anyari, bakit naputol? Kung ito po bang bagong pera na ipanakita ninyo, nangangahulugan po bang tapos na ang GCR? Tapos na ang revaluation? Patay dyan, kaya ganun. God culture, bakit ganun? Paniwala pa naman ako sa God culture. Hindi nga sana mauungkat ito. Siyempre, nag-research. Sabi naman niya, mag-research, di ba?
Eh di nag-research tayo. Tinignan ko dun sa Habila, kaya pala nung una ko yung kinontak noon pa, last year pa. Hindi sila nagpa-unlock. Oh, ngayon, after 2 years, wala namang tumuligsa daw sa kanila, di nagpakilala na as Habila Movement Philippines. Pag tinignan, pag hinanap mo yung Habila, tatambad yung libro ni Tudor Parfit. At doon makikita na ito nga Ophir, Land of Ophir, ginamit na nila ito sa Africa. Particular dyan sa Zimbabwe. At maaangas daw yan, maaangas. Totoo nga naman, parang yung sa pagbalangkas niya doon ako nag-init nung parang mababa ang tingin sa mga Muslim. Ay, nako. Hindi ka makakatulong. Okay, Kanton, wag niyong damdamin kasi nakabase lang po sila sa Bible. Hindi nga eh. Ang hindi man dinadamdam ito, kunanan. Ang problema, yung mga tinuturo nila ay magiging hindi na makakatulong ito sa ating nabubuong pagkakaisa. No? At nakabase nga sila sa Bible. Ang pangalawa, repurpose pala. Kumbaga, ginamit na yung tabas, tinabas na nila yan para dun sa Africa. Kumo, siguro nakatunog na may ginto rin dito sa, sa Asia, ginamit yung exact tabas na yon, ginamit nila dito sa Pilipinas. So, ano nang ngayon ng totoo? Doon sa Africa yung Ophir o dito sa Pilipinas? Mas nauna doon sa Ophir. Pagpapakilala nila doon sa Africa, hindi dito sa Pilipinas. Bago lang yan. St. Germain and 3 Ascended Masters are helping for the awakening. Yes, Gisara that you mentioned will be implemented. Means National Economic, Global Economic Security Reformation Act. Hi, hello, Queen Salvacion Ligaspi. Sana one of these days, kausap ulit tayo. Ang God's culture, gusto ko lang ang pasikat yan para, accident lang naman po through the research nila nalaman ang Ophir sa Pilipinas. Pero naging good evening po, Queen Salvacion. Good evening. Hindi po kasi you have to study din po against the Bible din. Okay. And even the story about Sabah, North Borneo, the story started Chief Justice Corona will be signing agreements that will bring chaos to our country, not the Hacienda Luisita issue. Ano ito? Okay. Ibang grupo yan. Totoo naman po ba may mga African Israelites? Yung na-claim ng mga African. Okay, may mga nag-message din po sa akin, African Israelites na tinutulig sa ang God culture. Ano ibig sabihin? May nag-message din po sa kanila na African Israelites na tinutulog sa ang God's culture. Ang alam ko, wala silang alam na ginto sa Pilipinas. Sure po ba kayo na same group ang sinasabi mo? Habila movement din. Habila. Sila Habila movement din. Queen of Sheba of Africa was a woman with 2 legs of goat. Pero totoo naman po na tribe of Judah may itim din po. Ay late na ako. Hindi po sila ganun kasi nag-study din po kami. Ayun. Malalaman niyo po yan pag nagpakilala sila ng lubos. Malalaman natin yan. Hindi naman po sila part ng movement na yan. Kung hindi, bakit dun sila nakipag-partner kay Habila movement? Delikado yan, brother. False prophet ya. Believe ako. Ito pananaw na sisiddak para mabuking. Hindi naman sana natin intention yun, Nick. Kaya lang nakita ko yung nais nilang wasakin itong ating pagkakaisa. Collision General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. Name ng aklat yan, si Ranton, ang author ay ang mga Kastila. Sinasabi daw dyan, ang bansa natin ay ang lugar ng Ophir. Dapat po yan, pinakita nyo sa amin, tignan din nyo pag-aralan ang license na ginagamit. Masyado po kayo sure na part sila ng movement na yan kasi may mga Filipino members po sila. Good evening, Sir Anton. Mag-tribal na lang tayo para di na tayo malito. Tama ka dyan. Oo, meron naman tayong sarili. Meron naman tayong sariling pagkakaunawa ng maharlika. Bakit pa natin paniniwala yung interpretasyon ng nagsasalitang slang? Wala naman kailangang pahirapan pa. Mahal, di mahal. O, likha, di likha, nilikha. Tapos, paiikot-ikutin pa. Share mo naman, sir, ang biyaya pag Yossi po. Lahat
Yan kanto, may kaugnayan sa H-World, military, hindi nila pwede ikailan tungkol sa pag-aari ng H-World. At yan, Jenny Lou. Sana nga si Ranton, mabulok na sa kulungan ng mga yan. Sino kaya yon? More than the material wealth, we should be working on our relationship with our Aba. Good evening, Princess and Supremo. YouTube Clinton to be executed. Yan ang mga umuugong-ugong na balita. Yan sa Gitmo. Si Clinton, tsaka si Obama, sila Bush. Nako. Maulit kaya dito yan. At Kuya Bren, ano sa tingin mo? Magagaya rin kaya dito yan? Palagay ko, no? Maraming mga nagtaksil Meron nga tinatawag na death trap ang China. Yung mga mahirap na bansa baon sa utang sa China. May mga good evening, Sir Anton, watching from Shanghai, watching from Riyadh, kay Suraida. Election para hindi nagagastos ang gobyerno. Sana mabuksan na ang wealth. Baka bukas, sa mga kalawa may umapaw na. May mabuksan na. Hello po, tuloy na ba ang banking reset globally? Pirma na lang ang kulang. Attorney Pamatong had burned the flag of Malaysia because he already knew that Malaysia being in Sarawak, North Korea, supplied weapons, guns, and guns made in Belgium. Gandang hapon, watching from Bahrain, sabi ni Rosie Clete. Elma Peralta, marami akong na-research tungkol sa Revelation. Si Book Daniel, naginip ng hari. Walang makapag-interpret ng panaginip ng hari. Kaya si Daniel na lamang ang nakapagbigay ng tamang interpretasyon at tugma yon sa God's culture. Good evening, Queen Salvacion. Tama. Lalabas na naman ang vital documents. Antayin na lang natin at malalaman din natin ang katotohanan. Yes. Sa bandang huli, Revelation, God Culture, tugma yun sa iba. Pero yung mga unang video, shocking talaga yon na uper ang Pilipinas. Sir, kailangan po uli magiging guest si Tiburcio Villamor Marcos. Mikatan, watching from Japan. Okay, sige. Yan na muna siguro ang ating pagtatanghal ngayon sa Sunday Super Chat. At although na wala namang pasok bukas. Tuloy pa ba? Salamat naman Sir Arthur. Tapos na ang GCR at hindi na nagkatotoo ang nagsabi dito sa kailangan daw mag-ipon ng pagkain sa loob ng 3 araw. Hindi pa natin masasabi yan ng lubos, Sandel, dahil hindi pa natin alam ang mga tunay na mangyayari. Wala namang masama kapag mag-ipon pa rin tayo, kakainin din naman natin. Kakainin rin naman natin yan So maraming maaari pang mangyari. Wag na lang, sana dumapa na lang ng gusto itong mga kabal at nang sa ganun hindi na sila makabangon, hindi na sila makapag-isip ng ano pang mga kontra moves na para pigilan pa ang pag-usad ng reset. Ang God ay gagawa ng paraan upang malutas ang problema ng mundo. Di ba, Sir Anton? Yes. Hello, Sir Anton and everyone watching from Melbourne, AU. Hey, CV. Hello. Tama po, wag masyadong magpapaniwala sa God's culture. Akala ko na tapos na, Sir. Hindi pa. Tapusin na natin. Ako'y kararating ko lang kanina, kaya medyo pagod pa rin ang inyong lingkod. Yun nga lang, hindi naging matagumpay yung aking lakad at dahil mukhang kuryente yung aming nakausap. Meron dyan na bubuksan daw niya yung kayamanan. Dalhin lang daw siya sa HSBC at kanya itong bubuksan. Tinignan ko yung papel. Ano ba dala mo? Ito. Wala na iba? Wala na. Yan lang. Paano bubuksan? Ako nang bahala. Ayun. Pero magaling mo siya sa sa bulong-bulong. Sa bulong-bulong. Siguro, pwede niyang ibudol yung mga bank officer doon. Kaya, yan lamang po ang Pero ang isa sa mga magandang nangyari sa akin doon ay nakausap ko uli si Big Brother. Big Brother! At mukhang magtutuloy-tuloy na. Malalaman po natin yan. Magmula ngayon hanggang Martes. At kapag may magandang balita, dito muna niyo pong
maririnig dito sa Wealth of the Nation. Samantala, enjoy. Bukas na po ang Wealth of the Nation fan group page. Huwag lang tayong mag-aaway, huwag lang magpipikunan. Pasensya, habaan ng pasensya. Lahat yan nalilipas din. Ilang tulog lang, mawawala na rin yung init ng ulo natin. Ha? Okay, sige. Pahabol ni Jennifer Kadungog, Kabalar, the Zionist Jews. Okay, sige. Malalaman natin yan, Jennifer, sa mga 24, 48, or 72 hours. Nasa atin ang kapasyahan, nasa atin ang kaalaman kung itong material side nitong Wealth of the Nation ay naririyan na nga. Okay. Without further ado, ako ay mag-iwan sa inyo isang magandang gabi at good night. Sa mga naging partisipante ng ating Sunday Super Chat, 222 at 124 comments, 151 reactions, 118 viewers, lumabot tayo ng 130 kanina. Ang World Treasurer daw po, si Queen Elizabeth, ang World Treasurer. Pero mukhang bababa na ang Queen Elizabeth. Good evening din. Bababa na ang Queen Elizabeth. Interesting, parang ayaw ko nang bitawan, pati pag CCR. Share muna tayo. Stay healthy, Canton. Thank you. Paparepair tayo. Doon tayo paparepair yung sa sinasabi ni Supremo na Fountain of Youth. Nandun pala sa Mindanao yan. Meron pala sa Mindanao na ganun. Doon tayo pupunta. Bueno, yan lamang pa ating nakayanan dito sa Sunday Super Chat. With Canton, sa ating pong tinulig siya kanina. Huwag po sana masasaktan yung mga followers ay kayo rin po ay magsuri, mag-research din po tayo nang sa ganun ay mabalansin natin yung sitwasyon. Pakisabihan na lang yung mga yon na huwag na nilang pakialaman yung maharlika, yung definition ng maharlika na kung ang pakahulugan nun ay magpapakawatak-watak lang kami. Magkakawatak-watak lang tayo. Yung ini-exclude nila yung mga Muslim. Ini-exclude nila yung Jesuits. Ang Jesuits may equate na natin yun. May parallel na yan sa mga Katoliko. Kaya wag naman ganoon. Okay? Sige. Hanggang sa susunod na pagtatangalan, tabayan lamang po yan sa youtube.com/Tony Israel at dito sa facebook.com/ElianTalk. Ito yung si Anthony Israel. Nag-iwan po sa lahat. Isang magandang gabi.